Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First podcast ngayong araw po ng ano ba yun? Lunes, December 22, 2025. We're still streaming from abroad. Nandito pa rin po tayo sa Switzerland. And of course, alam ko marami sa inyo talagang gustong-gustong pag-usapan po natin itong tila mahiwagang pagkamatay nitong isang very crucial figure dito po sa investigation pagdating po dito sa flood control scandal. And alam ko po, marami po sa inyo yung abangers na ma-interview po natin for the first time dito po sa Facts First. Isa po sa mga key officials ng Bongbong Marcos administration. So without further ado, I'd like to welcome to our program for the first time si Department of the Interior Secretary John Vic Remulla. Magandang gabi, Secretary, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Hello, sir. Medyo parang nag-choppy lang kayo. Baka from my end, no? Sabi Oo. ba? Okay. Di ba? Okay na? Ayan, yan. Yan, okay na po. Okay. Can you hear me clearly? Okay. Malinaw po ba yung dating ko sa inyo? Yes, I can hear you very clearly, Christian. Okay. O sige, pag-usapan po natin ito. No? Marami naghihiwagaan dito sa pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral. So far, based on the information that you have, has it been clearly established na she took her own life? Yes, all signs point to a suicide. From the chronology of events from 8 in the morning when they left, or somewhere around that time, and they arrived in the foot of Cannon Road at around 10. When they stopped the car, tas nagpa-selfie pa nga yung driver habang nakaupo siya sa ledge. Nakita siya ng pulis, pinalis sila, pumunta sila ng hotel, Ion Hotel. Kumain ng lunch, nanatili doon ng 1 oras. Pagkatapos ng oras, sabi sa driver, bumaba na tayo. Pagbaba, nagpatigil na naman sa para eksaktong lugar kung saan siya nakita niyo yung parang dashcam. Eksaktong lugar. Sabi niya sa driver, iwan na ako dito, ako na bahala. Kasi sanay sila sa lugar na yun eh. Doon yung sa yung mga rock netting. So sanay sila sa mga inspection sa lugar na yun. Iniwan ng driver, nagpa 2 kilometro sa baba ng kalye. Pag-ikot niya, pagbalik, hindi niya na nakita. So kala niya ay nauna ng may kasakay na papunta ng hotel. Bumalik siya ng hotel, nakarating siya ron mga pisadong alas 4. Hinanap nila ng gusto, hindi naging ang cellphone, walang sumasagot. So pumunta siya sa pulis. Ang pulis naman ay nag-manhunt operation. At nung nakita nila na sinabi niya na doon niya huling nakita, ay nagpadala sila ng search and rescue team pababa at doon nakita ang labi ni Yusek Cabral. Pero nga po, kung yun all signs point to a possible suicide, why would she take her own life? Anong basa po ninyo? I think she could live while perpetrating the crime, but she couldn't live with the idea of being caught. Kasi I'm sure ang pressure sa buhay niya napakatindi. Siya ang nasa gitna ng lahat. Bago pumasok sa NEP ang budget na yan, siya ang nagpaplano. Siya ang nag-a-approve sa mga congressman kung saan ilalagay yan. Siya ang kausap nila sa Aldico kung saan ilalagay yan. Ilalagay niya sa NEP yan, sa planning, ipo-forward niya sa DBM, saka po-forward sa presidente. As far as the budget of DPWH is concerned, sa kanya ang final say kung saan ilalagay ang certain projects. May na-establish na po ba kayo information na kung sino po yung mga posibleng ng pressure sa kanya which drove her to what you said, suicide? We don't have access to her computer, or her cell phone is now being forensically examined. Pero I can imagine it came from all fronts. And I think sa loob niya rin, sa loob niya ay nahihirapan din siya. So hindi naman ako pwedeng manghula kung sino nagpa-pressure Opo. sa kanya. Wala akong Pero may- direktong Opo. Pero may nakwento po ba yung pamilya kunwari? Kasi siguro naman nagkikwento siya. Wala rin Teka, eh. merong natatanggap akong Wala. ganito. Walang ganon?
parang kung bago umalis sa Quezon City, masaya pa naman. On the way to Baguio, kinukwento niya sa driver niya, tutulungan niya siyang iba ng bahay. So they were all cheerful. Kaya nga nung umupo siya sa ledge, nag-selfie pa yung driver, parang tuwan-tuwa siya, nagkakahe siya. Tapos, biglaan na lang nangyari yung ganun. Okay. Pero I suppose pag natapos po yung digital forensics ng kanyang mga gadgets, including the cellphone, meron mga indicators dyan, di ba? Kung sino yung nagpe-pressure sa kanya, baka I may hope nananakot. I hope so. Pero kasi kung meron man, ang usual recourse ng mga ganyan pupunta sa witness protection. Tulad sila Hmm. Secretary Bernardo, Cantra. They were willingly participating in the process, tapos pupunta sila sa witness protection. Doon ay may seguridad sila. In her case, wala siyang hiningi. Wala siyang hininging protection sa PNP, wala siyang hininging protection sa iba mang tao. Parang she just went about her normal way of life. Parang wala nangyari. Was there an indication that prior to this, medyo she was open to cooperating with authorities? Not that I know. Not that I know. Not according to the Ombudsman or to the Department of Justice. Wala siyang communications. As far as I know, na directly nasabi niya willing to cooperate siya. Okay. Kasi ito po, no? So, medyo, yun ang sinasabi nyo, all signs point to a possible suicide. Pero syempre, logically, given the important function that she performed sa DPWH, maraming mga gusto mawala siya, di ba? Yung mga pwede niyang isabit. So, kaya nandun po Pero yung thinking na baka may gustong pumatay sa kanya. ayun ang unang pumasok sa utak ko. Kaya galit na galit ako sa police nung nabanggal nila ang police operations on the scene of the crime. Given the magnitude kung sino siya, anong ginagawa niya, araw-araw nasa balita siya. Pagdating ng chief of police doon, they treated it just like an ordinary suicide. Wala silang forensic Medyo naghang yata si ano. photographs, they didn't have a grid search, wala silang ginawang markings from the top to the bottom. Wala, hindi na tinignan kung saan kung anong bato tumama, kung ano ang ando doon. So by the time they got to examine it, it was 24 hours later, tapos na yun. Taka ng contaminated na yung crime scene. Kaya na-relieve yung chief of police ng Tuba at administered relief yung chief provincial director ng Benguet. Nevertheless, talagang nagpunong braso kami para sa para sa autopsy. Kasi Opo. ang unang reaction ng asawa ay hindi namin bibigay ang katawan para sa autopsy. Pero ayon sa batas, kung suspicious ang nature ng pagkamatay ng isang tao, automatic ang autopsy as if requested by the PNP. Ginabi ni Chief Renates ang kanyang Okay. May kapangyarihan. mga tanong din po, ano, kasi ganito. May lumabas na video before na tinanong siya ano yung fear niya. Sabi niya heights. So takot siya sa heights. How can that be reconciled with the idea that she jumped to her death kung takot siya sa heights? Kung nakita niyo ng 8 o'clock ng umaga o 10 o'clock ng umaga, umupo na siya sa ledge na yun eh. Kitang-kita niya na kung ano-ano doon. Pero at that time, from that vantage point, kita mo yung ilalim. Pero siya nakangiti lang. Naka-cross legs pa. That means there's a certain sense of relaxation. So I think kung may fear of heights siya, and she put herself in that situation, I think deep down in her mind, she had decided already course of action. Opo. How about yung possibility na baka tinulak siya? Wala rin kaming makitang ganon. Pwede, pero wala kasi kami nakitang signs of struggle eh. Wala kaming nakitang skin sa autopsy reports. Ang autopsy reports, walang nakitang skin under her fingernails. Walang nakitang signs of struggle o yung sa hair niya, sa katawan niya. Maliban doon sa blunt force trauma na nakita. But it is a possibility, kaya tuloy-tuloy ang aming investigation. Opo, kasi 'di ba hindi naman makikita hindi naman kailangan may scratches kung someone came from behind, 'di ba? Tinulak siya. I mean, we're just That's talking right. of the possibilities. Oh. Yeah, Tsaka the number 2. permutations are large. Pero madaming pwedeng Opo. nangyari doon eh. Pero all signs talaga point to a suicide. Tsaka ang bilis eh. Ang bilis ng pangyayari. Wala namang reports na pumaradang kotse ron. Talagang nakita na siya sa nasa ilalim na. Opo. Yung ano naman, yung parang unusual behavior, quote unquote, ng kanyang driver. Did you find anything unusual with that? Kasi unang-una, bakit nagpa-selfie? Tapos hindi ba siya nagtaka? Ba't nagpapaiwan to dito sa bangin?
I would surmise, hindi parang normal sa kanila yan na kasi doon yung site ng mga rock netting na projects ni Eric Yap sa Benguet. So sanay silang tumigil doon at nag-i-inspection. So siguro nangyari na dati na sumakay siya sa ibang sasakyan, papakyat. So, but that's the only link that I see. Ando doon yung rock netting projects, ando doon yung sanay siya sa lugar na yun, alam niya yung nasa ilalim nun, alam niya yung walang bahay na doon. So, she just chose a place in that time kung kailan niya gagawin. Yung driver po ba, is he considered a person of interest? Of course, his right now, titignan na ng PNP. Pero from all indications, parang ano lang talaga eh. Parang it was just, he was not a willing participant in his inner suicide. So hindi to kumbaga yung quote-unquote assisted suicide. Talagang ano lang, Hindi. napag-utusan lang siya na talaga. ihatid. Hindi talaga. Naputusan lang. Alam mga driver, susunod lagi sa amo yan eh. Lalo na pagka-describe niya kay si Cabral ay napaka-hinrosong tao. So, sumusunod talaga siya. But nevertheless, he's not out of the picture. Ini-examine pa rin siya. Titignan kung anong mga accounts niya, ng bahay niya, kung may pera ando doon. Yung cellphone niya, titignan kung anong contacts ando doon, pamilya niya. Lahat yan. Kasi pwede baka palay mo kung hinostage ang pamilya niya para gawin niya yan. Pero all indications, hindi naman. Yung pamilya niya is fine. Wala namang nakitang suspicious movement ng pera sa kanya mula kahit sa GCash, wala nakitang cash sa kanya. At saka parang gulat pa rin siya eh. I don't know if he's a good actor or not, pero so far, he doesn't I have not seen any sign that he was a willing participant in the suicide. This one, the driver po, no? Opo. How about yung husband po? May mga nagtatanong bakit ganun yung reaction ng husband? All reports show that they've been estranged for a long time. That is the scuttlebutt. It is yet to be confirmed. Pero ang dami nagsabi na matagal na sila hindi talaga sasamang mag-isa. But again, that is subject to further investigation. Pero yun ang sinasabi na lahat ng mga kaibigan. Okay. Yung pinanggalingan niyang hotel, no? Kasi yung abogado po ng hotel, dinideny yung inyong sinabi. So, ano po ba yung basehan ng inyong pagkakasabi na ang previous ownership nito ay si Cabral and then binenta dito sa kampo ni Eric Yap? To clarify it, we view Yusek Cabral as a beneficial owner of the property. Beneficial owner, okay. Ang bumili ng property na yun ay isang kapwa niyang engineer na very, very good friend niya raw. All indications are, kasi that property cost more than 600 million pesos. It's a 200-room hotel na dating Holiday Inn. So, wala sa kapasidad ng bumili. Wala kami nakitang bank loan, money transfer, or capacity to pay ng ganun kalaki para bilihin ng cash yung hotel na yun. So, we view him as a beneficial owner. At ang pinagbentahan niya ay tilang isa rin special, barkada ni Congressman Eric Yap. So, in the eyes of the law, we consider them as beneficial owners kasi walang kakayahan na bumili ng dalawang partidong yan eh. Hindi normal sa kanilang mga transaction yan. So, it leads us to believe that the beneficial owner was really Yusek Cabral. Okay. So, yung kaibigan ni Yusek Cabral, yung bumili ng hotel, 600 million Yes. cash, tama? Okay. Kailan po niya binili? Ganun, somewhere around there, yes. Kailan po Kasi binili yung hotel? 200-room hotel yan eh. Holiday Inn ng management group dati, I don't have exact records, pero Holiday Inn ng management group dati. Okay. Pero what led you to believe na ang beneficial owner initially was Yusek Cabral? Kahit nakaibigan niya yung bumili. Kasi baka naman meron ding ibang kaibigan yan, hindi po ba? Pero ang kanilang relations ay very special. Ayun ang nakita namin. What do you mean special? Can you elaborate on that? Was it romantic? Well, let's leave it the word as special. They had a very special friendship, and it was the open secret na magkaibigan na matalik yung dalawa.
So, Nakausap niyo na po ba yung tiningnan na kaibigan? hindi pa nag-deny lang siya sa, media na wala daw siyang kinalaman dun, wala daw silang relasyon, hindi daw sila nagkakilala lang sila. Pero that flies contrary to the stories of the people closest to them. Okay, pero yung pera, meron po ba kayo na-establish na link na puwede nanggaling yung pera kay Yuse Cabral na pinambili nung ano, nung hotel? Hinahanap pa namin 'yan. We will know in due time. Ini-examine namin magkakaroon kasi ng forensic analysis ang lahat ng accounts ni Yusek Cabral, eh. So makikita natin do'n. Okay, papaano naman po na-establish na ang, based sa inyong, teorya, ang beneficial owner na pinagbentahan naman was Congressman Eric Yap? Si Congressman Eric Yap ay binggit yung kanyang may kaibigan rin taga Benguet rin. Si Congressman Eric Yap ay may extensive holdings ng leisure properties sa Benguet din. Meron siyang isang lugar do'n na napakaganda, parang Outland Suites ang ginawa niya, doon rin sa Benguet. So I think they were moving towards that direction sa hotel and leisure industry. Okay. Pero ano, can you describe naman yung link, between Yuse Cabral and Eric Yap? Eric Yap is one of the biggest factors of the DPWH. If my information is correct, siya yung supplier and contractor ng rock netting sa buong Pilipinas. Ayun ang nakita natin na actual cost niya is 325 pero ang biling nila sa DPWH ay 14 pesos per square meter. So times 4, almost times 4 yata ang cost niya. Siya ang biggest contract, I think 90% na supply and contracts ng rock netting ay galing sa kanya. And a large amount of that was put up there sa Tuba, Benguet, in that area of Benguet. Kung saan siya Okay. congressman. So, would it be, safe to say na merong illegal transactions itong dalawa involving, Yuse Cabral and, Eric Yap? Cannot say it with great definitiveness, but I can say that there is there appears to be a working relationship between the two. Kasi hindi ganun Okay. kalaki maglagay. I think it goes up to mga 20 billion in rock netting. Doon lang sa Benguet alone. Hindi ganun kadali maglagay na ganun kalaking pera. Isang congressman lang. Ilang taon pa yun. Yung rock netting na nag-collapse after one typhoon. So, I find it hard to believe na hindi na magkukuntsaba sa check na to. So, when you say kutsaba doon sa overpriced para makalusot yung ganung pricing? Sama na yun. Number 1 is overpriced. Number 2 is to put the project in that specific area. Number 3 is the manner it was bid. Number 4, there was obviously bid rigging. Number 5, yung proceeds doon kung kanino punta, we don't know. But there parang all signs point to a working relationship between the two. Kasi dito po sa rock netting 'no, matagal na po nag-iingay diyan si Baguio City Mayor, Benji Oo. Magalong, hindi po ba? So, Oo. kumbaga hindi natin 'yan first time madinig. So far anong mangyayari dito kay Eric Yap po? I think he is still under investigation. Let's leave it to the ombudsman na lang to announce kung ano mangyayari sa kanya. But I think he's one of the suspects. Pero I think si Ombudsman Boying will come up with an announcement soon. Hintayin na lang natin. Kasi I think you're also quoted as saying before na baka makasuhan itong si Eric Yap 'no, because, nasa ano rin naman, kumbaga you're also in a position to know all these things dahil, under your supervision yung PNP, 'di ba? Siyempre may tenga rin kayo sa ground, hindi po ba? Signs point that Eric Yap was a main player in the DPWH, that he fiduciarily benefited from the contracts in the DPWH, that there are electronic money transfers that are linked to him within the contractors of the DPWH towards him.
Mm. Ito pong ano 'no, kasi ang elephant in the room dito, with the death of, Yuse Cabral, baka ma-compromise po investigation dito sa flood control scandal. Kasi 'di ba, dinescribe niya yung kanyang ano, eh, kanyang role sa DPWH. Marami siyang puwedeng ikanta. Tapos yung isang congressman, si Congressman Leviste, sinasabi binigay daw sa kanya yung listahan ng mga nag-insert 'di ba, tsaka yung mga proponents. Kumusta po yung pagse-secure ng mga ebidensya na nasa possession ni Yuse Cabral? Report. Yung iniwan niya kasi sa Baguio were just maintenance meds for acid, I think, and for anti-inflammatory products. Pero wala akong nakitang papeles, computer na o laptop o tablet na iniwan niya doon sa kwarto sa Ion Hotel. How about yung family? Nagko-cooperate po ba in terms of, let's say possible documents, in her possession? I think bukas pa lang ang cremation. So, as of now, wala pa. But the DNA analysis going now na swab very early si Yusek Cabral. So, I don't know kung nakakuha na ng sample mula sa pamilya nila to confirm. But the fingerprint analysis, the facial analysis, the identification of the family members, all point na si Yusek Cabral yon. Only the DNA sample is the final nail in the coffin para, so to speak, na siya talaga yung nahulog dun sa Tumabigat. Oh, pero I mean yung mga dokumento po ano, meron po bang cooperation on the part of the family para Wala pa. makapag-ano? I think mag-a-apply ng subpoena ang CIDG, inspect their premises to get the gadgets. The Department of Justice is cooperating with yung kasama ng CIDG ang NBI to come to the bottom of it ng kuha talaga yung may files na natitira doon sa niya. But I don't think it will be a hindrance. You could see that in the katulad din sinabi ni Congressman Leviste, may grand scheme of things, makikita mo kung saan na-insert at sino nag-insert at kaninong district, lahat yan eh. At sino naging contractor. So it's not rocket science. You just have to connect the dots para makita. So not necessarily compromised from your perspective yung flood control scandal with the death of, Yuse Cabral? Not necessarily. I think the evidence speaks for itself and the trail speaks for itself. I think hindi mo na mapapalitan yung yung NEP na yan na nilagay sa 2025 at yung mga kung kanino in-award, kailan in-award, ano pinirmahan niya. Lahat yan makikita na eh. Yung special friend na binabanggit na niyo po kanina 'no, yung bumili nung, hotel, is he cooperating sa investigation? Kunwari baka meron dokumento siyang Not alam. yet. He denies that they're even friends. He said na acquaintance lang sila. So the CIDG will also get to the bottom of it at kasama siya sa subpoena in the coming days. Anong plano niyo po rito sa special friend na ito? Oh, Will he be very part of the questioned? investigation. Titignan talaga kung anong relationship, titignan yung bank accounts niya kung kailangan, dadaan sa AMLA. Titignan kung paano nangyari lahat yan. Kasi I think the theory will hold na hindi talaga sa kanya at hindi siya bumili, hindi rin siya Okay. Dito naman po sa ano, sa assets ni, Yuse Cabral, may idea po ba kayo kung gaano kalaking assets niya, especially, vis-a-vis her legal income sa DPWH? Para magka-idea tayo kung may possible Wala corruption pa eh. dito. The ombudsman can be the one to tell you kung ano talagang assets niya. But if I were to guess, ito talagang hula ko lang, I wouldn't put it below 20 billion pesos ang assets niya. There are Magkano po? rumors 20 billion ang aking 20 billion. theory. Ang aking theory na na-accumulate niya over 10 years as USEC for planning. I wouldn't be surprised if there weren't 20 billion in assets in one way or another under her. Ano po yung pinagbabasihan ng teorya ninyo? Yung, I mean, give us a rough computation, paano papalo ng 20 billion kung sakasakali? Nung nakita natin sistema sa DPWH, parang may tara yan eh, sa bawat dadaanan eh. Siya ang unang dadaanan ng tara. Paglagay ng net na ganyan, mid ng project, lahat yan may kanyang kaltas-kaltas. Yung isang kaltas doon, lahat papunta sa kanya eh. So may kaltas sa kanya mula sa ilalim, may kaltas sa kanya mula sa taas, may kaltas minsan we suspect na yung Wow Builders is owned by her special friend, which links back to her, yung contractor nun.
Kasi kung nakita Yung niyo yung wow, Wawa Builder, diba, parang maliit na opisina na pang ano, karinderya lang eh, di ba? oh, dati But, ayaw magsalita sa Senado, di ba? Yung tahimik, yung oo, nakatungo. nakatulong lang. Our sources tell us na the special friend and Wawa Builders are the Wawa Builders is owned by the special friend. So the special friend, is he under investigation? He is now under investigation nung lumabas lahat to. As part of the flood control scandal po, no? Not only flood control, yung rock netting, yung marami silang pinasok na kontrata dyan. Marami silang patikalya pinasok nila. Again, Oo. it flies in the face of bid rigging, and it flies in the face of anti-competition, it flies in the face of graft and corruption. Nga po, sir, no? Pwedeng pakituloy yung kinakwento nyo, yung TARA system. That's why you came to that theory na hindi bababa sa 20 billion yung assets ni Jose Cabral. Over the last 10 years, nandiyan siya. Over 300 billion, over 400 billion yata ang pinirmahan niyang mga kontrata. If you can imagine, yung 5% lang ang dumain sa kanya dyan. Kasi ang taataran nila dyan, according to reports dun sa ICI, 25% kay Saldico pa lang yun. Tapos meron contractor's profit. Yung Saldico, nagbibigay yan. Siyempre, kutsaba yan eh. Yung contractor, nagbibigay yan. I would think it's more than 5%. And that goes for all the roads too. Lahat yan kasi, hindi mangyayari kung hindi dadaan sa kanya eh. She was the architect of the entire DPWH. Sa pagkakaalam niyo, paano siya naging architect? Paano niya na-assume yung ganong position po? At hindi na siya bumitaw? Parang music for planning siya panahon ni TRRD eh. Parang doon siya pumasok doon. And when you become music for planning, it is the most lucrative position in the government. Talo customs, talo, kahit ang sabihin mo, customs nga, mababait na mga tao ngayon eh. Talo lahat, walang sinabi ang lahat dyan. Ito na ang premier position in the entire government as far as juicy is concerned. Ayun na. So, and it became so normal that they thought it was legal. Ganun na nangyari doon sa kultura sa loob ng DPWH. So kung gusto mong karakutin yung pera ng bayan dyan sa DPWH, this is the position that you would want? Ang gusto mong yumaman ng bilyon-bilyon, ito talaga ang pinag-aagawan yan para makuha talaga yan. USEC for planning of DPWH. Yung ganyan po, no, kasi marami sa mga kababayan natin na frustrate dito sa flood control investigation. Marami nababagalan. Pero I know na nababanggit nyo na rin po ito publicly and also by your brother, si Ombudsman Boying. May ibang ruta na pwedeng gawin, di ba? Civil forfeiture. Can you talk about that? Yes. Somehow it won't match. There is no such thing as a perfect crime in this case. From what we have gathered, there's a house in Forbes Park. There are houses in Forbes Park. There are properties all over the Philippines. And the hotel is one of them. There are accounts. Ang dami niyan eh. So, somewhere along the way, it will not match with her SALN. And now they will always hide behind the veil of corporate secrecy. May mga corporations yan. Pero along the way, nakikita rin naman ng ICI at ng Ombudsman kung nasaan yan. They have pierced the veil of corporate secrecy. Nakita na nila. And I think pretty soon na establish nila yung trail papunta sa lahat ng assets niya. Kay Jose Cabral po ito, no, yung binabanggit niyo. Yes, kay Jose Cabral. Yes. You mentioned the house in Forbes Park. How many houses are we talking about? As much as 2. We're gonna investigate. We're gonna go to the Forbes Park Association at ISPO. Look at the transactions in the last 10 years and see kung sino yung mga applicant niyan. Nakikita mo naman kung sino ang architect malapit sa kanya, kung nag-apply siya ng, kung nag-apply siya ng sticker ng kotse sa Forbes Park sa address na yon, it's a tell kung siya yung gumagamit. Kasi it's a very convenient thing to have, yung sticker ng Makati. So, titignan namin yan, di ba? That is a tell already. Kung kumuha siya ng sticker sa address na yon, there is already a conclusive link kung bakit siya nakakuha ng sticker doon. So, we would think makikita natin yan. Okay. Aside from the at least 2 houses in Forbes Park na nabalitaan ninyo, ano po yung mga properties ni Cabral na
I Naiisip don't po have ninyo? it with me right now, pero I heard there's another hectare here in New Manila. Ang daming dumadating sa amin. Of course, the burden of proving it is with the Ombudsman and the PNP and the CIDG and the NBI. Pero talagang huhukayin namin yan. We will make sure that every single peso goes back to the Philippines. So definitely ano, ina-assess niyo na po 'yan, and then ang isa sa mga tumbok po niyan ay civil forfeiture, tama po? Yes, ayun ang aim dyan sa lahat ng mga guilty rito, civil forfeiture. Mm, Um, if she is gone, it does not distinguish her liability from the crimes that were committed. So civil forfeiture is the next route na pupunta. Okay. Puntahan po natin itong si ano 'no, si Zaldico. Again, also one of the biggest players dito po sa scandal na ito. Ano po latest sa balita ninyo sa kanyang whereabouts, and how close or far away are authorities from We're forcing him not to go back? passport, but we suspect, hindi pa kino-confirm ng Portuguese consulate dito. May honorary consul lang kasi ang Portugal dito wala silang consul eh. So honorary consul does not have any powers over this. He just attends all the social functions. So as far as we know, he has had a Portuguese passport for the last so many years. Ang alam namin nandoon siya ngayon. Alam namin he has a house in Paris, doon sa Champs-Élysées. He has a house in the south of France. He has a house in Spain in a gated community, and he's now living in a gated community in Portugal. In Portugal. So meron siyang Portuguese passport, no? So I don't know for what it's worth. So ang dami niyang illegal na ginawa dahil bakit siya merong Portuguese passport pero congressman siya in the first place, hindi po ba? Nga I think nakikita mo yung ano talaga yung criminal mind. May escape route na siya kagad na naisip maaga pa lang. Doon mo makikita yung common crook sa criminal talaga eh. Ito criminal talaga siya. Maaga pa lang gumawa na siya ng senaryo, kung ito mangyari, dito ako pupunta. So, kaya maaga pa lang may Portuguese passport na siya. Yung mga pamilya niya po nasaan? Yung mga anak, yung asawa? Kasama niya, as far as I know, kasama niya. Kasama sila lahat. Nag-post pa nga yung isang anak eh. Nag-post pa isang anak na we worked hard for this money. Why are you doing this to us? My father worked very hard. Doon sila sa God nung pinost niya. Work very hard for what? Nanakawan yung taong bayan. Well, yung bata kasi gets very emotional, di ba? Oo. And kita mo naman si Zaldico na nag-appear, payat na payat na. I'm sure he's bearing the stress of all of this. Di ba? Binabasa niya statement niya. But things didn't add up. Diba? Kaya yung pagka-criminal niya, makikita mo rin eh. Di ba? There was I'm sure, what we suspect is there was a sinister plot that they were planning to hatch during the rallies of November 16. I think, supposedly nasa Japan siya. Parang they were creating a scenario of a change in government. Kaya siya lumabas ng ganun. But parang hindi kumita sa tao, hindi bumente. Kasi yung sinasabi niya parang incredulous talaga eh. Nakita niyo naman yung research ng isang news organization. Nakita niyo yung conduction sticker. Ay 2024 in-issue pala yun. Pero 2023 niya sinabi din nila yung mga bugs na yun. So things don't add up sa sinasabi niya. Sabi niya ng witness niya, si Gutesa, na dinala sa bahay niya, sa bahay ni Martin, pera na yan. Hindi na dadab kasi ginagawa yung bahay ni former Speaker Martin nun. So walang tatanggap na pera doon. So a lot of these things na ginawa ni Zaldico does not add up. So para lumalabas gusto lang niyang magliyab yung sentimiento ng mga tao, pero hindi niya talaga target na panagutin. Hindi niya, sabi niya wala siyang kinita eh. Oh my God. Pwede ba yun? Wala akong benepisyo dito. Parang lahat ng tao na ano dun eh. I think that's the tipping point na sinabi ng tao, ay wala pala pakinggan to. At sabihin wala siyang pakinabang dun. 5 ang aircraft niya.
tatlong helicopter na Agusta worth 1 billion each, dalawang private jets worth more than 1 billion each. Doon pa lang, paano mo sabihin na wala kang pakinabang? May bahay siya sa Alpha Land na napakaganda. May bahay siya sa Forbes Park, 5 stories ang basement. 5 stories, Wow. hindi paradahan ng kotse ha. Lalagyan ng pera. Because fire goes upwards eh. So waterproof yung ano na yun. It's one big safe para siyang bangko. Ganun Wait lang ah. ka-extensive ang ano Sorry, nila. sorry sec, hindi ko ma-fathom yung kinikwento niyo. 5 floors down, basement to sa Forbes Park. Basement pa Taguan lang lang ng yun. pera. Basement pa lang yun. 5 floors May- down. Kasi May ang basement, kailan niyo na-discover yan? again, Kailan niyo po na-discover? hinulukay namin yung mga architectural plans eh, tsaka yung contractor. Nakita namin yung iba doon. Pero nakita namin talaga ang permit niya. Doon nakalagay sa labas ng bahay. 5-story basement. Doon nakalagay sa permit sa labas ng bahay. Grabe. May na-recover po bang pera doon? Wala. Ginagawa pa lang eh. Pero Christian, can you imagine 5 floors na parang 1,000 square meters per floor? Gaano karaming pera plano na ilagay doon? Di ba? Hindi mo Grabe. naman matitirahan yun eh. Di ba? Oo. 5 Second, floors. you mentioned yung ano no, yung November 16, gusto niyang i-instigate yung ano no, yung tao para magkaroon ng change in government. So na-establish yung po ba nakasabot siya nito mga Duterte forces? Yung walang direct link, pero ang nakita namin yung abogado niya, mga tao ng mga Duterte forces, lahat nag-converge sa Japan kung nasaan siya. So, ayun na nakita namin. So, to say that they conspired, I cannot say that with all definition. Pero I can say na they were all in one place at one time. Ibig sabihin, nagpunta sa Japan si Zaldico? Ang latest information namin, during that time he was in Japan. Isaac, did you hear me? Yes. Hello? Ang latest information namin is, hello, Christian? Christian? Ayan, sige, nawala lang tayo. Ibig sabihin, Ayan. sorry, just wanted to make this clear. So, si Zaldico ba nagpunta sa Japan at that time? Ayun ang information na nakuha namin. He was in Japan during the 2016 incidents. He was using the Portuguese passport already, so hindi naka-flag yan eh. Hindi kasama sa red flag ng Philippine government to the Interpol. Okay, yung sa Portuguese passport, do you have any information as to how he got it? Ano ba yan? Golden visa po ba yung ginamit niya dyan initially? So leading expert yan eh. Nangyari sa kanya. So, I think we got it a long time ago. We don't know the permutations of the law. I'm not familiar. I think the justice, the DFA is better. Pero it seems that he has gotten it a long time ago. Ayan, sir. Oh, ako yata nawawala, no? Kayo po ba? Ako yata nawawala eh. Sorry. So again, how likely na mapapauwi pa po ito si Zaldico? Try our best. There's still other avenues that we can employ. There's still other agencies like the UN that we can go to. Si Senator Ping Lacson made it to be a method na pwede. We're examining it kung kaya talaga. Hindi naman kaya namin yung Mossad eh, na kinikidnap sa gitna ng bayan. Hindi na sa sili lang yun eh. We're gonna have to use the law to bring him back to the Philippines. And the president has said as such, di ba? We cancel your passport, come home, tell the truth. Yan sinasabi lagi ng presidente, umuwi ka dito. Ang dami-dami mo sinasabi, ang dami-dami pinaplay ng resibo. Bogus naman. Umuwi ka rito. Kung wala kang kinita, umuwi ka rito. Ito nga pala, Sec, no? Si former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ano po ba na-establish when it comes to assets that might not be matching his legal income? Marami rin kasi nagtatanong, no? Ayun ang mahirap. Mahirap kasi Martin
Alam niyo naman, we're all fraternity brothers. Boying and I are close to him. We're close to him. I haven't talked to him in a long time. Martin, even before assuming office as congressman, had 2 board seats already sa BDO. So that is worth billions already. Diba? And yung direct link ng money pupunta sa kanya, wala pa kami makita. Hindi pa namin nakikita yun. Kasi parang ang nangyari kay Zaldi, dumaan lahat eh. Wala siyang kinakausap. Si Zaldi lang ang kumakausap sa lahat. Siya kumakausap sa DPWH, siya kumakausap sa COA, siya kumakausap sa mga local officials para pirmahan lahat ng mga projects na yan. Yung mga approval ng projects. Sa kanya lahat dumadaan. Pero would that be believable, 'di ba? Sa Kongreso po, yung House Appropriations Committee Chair, batayan lagi ng speaker eh. Kumbaga, pwede ba siyang palusutan ng ganun-ganun ni Zaldico? Yung nga, kaya ang theory ni Boying, they will calculate kung magkano ang nakuha nila sa gobyerno. They can extrapolate it naman from the funds that lumabas dyan. And he is also going to apply for a civil forfeiture towards the assets of former Speaker Martin. Ayun ang theory ayun ang legal attack na gagawin ni Ombudsman. So far pala, kumusta yung kapatid ninyo? Hindi pa ba nagre-regret dito sa pinasok niyang trabaho? He loves his job. Alam mo si Boying sa Boying, very reclusive person yan eh. Walang barkada yan. Very, very few talaga? friends. Konting-konti lang talaga. He has probably 4 friends that I know of that he can really call his friends. Pero wala siyang barkada eh. Outside of the fraternity brothers, but he doesn't see them often either. So yung nakikita niya talaga, konting-konti lang yan. Very, very few. He's a very private man. Hindi nga siya bagay sa politika sa amin lahat eh. Pero talaga? magaling talaga yun eh. Pinakamagaling sa amin yan. Kaya siya yung pinili talaga namin at 2004. But ever since, talagang, for those who know him well, they can't say they know him well kasi wala talaga siya kaibigan masyado eh. So, he enjoys his life, he enjoys the privacy, he enjoys being a hermit na wala siya kausap kundi mga investigators lang. That's his dream. Ito ang pinakagustong trabaho niya. Wala siyang political compromises na kailangan daanan. Ito nang ginagawa niya, just investigating and coming up with truth and finding. Pero marami nangangadyo sa kanya dahil nagbitaw po siya ng mga salita before, no? Sabi niya, by December 15 or 16, meron namang madadampot o makakasuhan yung mga big fish, Kahit yung mga ako, senador. kinakatsawan ko siya eh. Sabi ko, lousy. Sabi ko, ko naman, yung pina-excite mo ako eh. Wala tuloy akong bakasyon, di ba? Ano sabi niya? Si Boying kasi sabi niya, reasonable certainty of conviction. Hindi siya magpa-file hindi siya hanggang sigurado na pag-file niya, makukonvict. As mag-a-apply siya right to speedy trial, 10 trial dates. Basta i-file ni Boying, 99% makukonvict na yung tao. So hindi ibig sabihin na lusot na itong mga malalaking isda sa Senado tsaka sa Kongreso? Hindi talaga. It won't go very far. I think if he applies for the right to a speedy trial, those he accuses, those who he puts under indictment, tingin ko lang by June, convicted na lahat yan. By June? Yes, kasi right to speedy trial, 10 trial dates lang ibibigay eh. 10 trial dates, non-extendable, walang motion for continuance, magpalit ka na ng abogado, mag-split ka na, you have 10 trial dates to prove your innocence. Ayun ang bibigay nila. Curious pala ako, Sek, no? Kasi pamilya kayo ng politika eh. Mga politiko. May mga lumalapit ba sa inyo dito sa mga senador na ito? O mga kongresista? Para mag-go-between kay Ombudsman Boying. Baka pwede mong kausapin naman yung kapatid mo, ganyan-ganyan. Siyempre, yung mga taga-Cavite, kinakausap ako, yung mga kaibigan ng kaibigan, kinakausap ako kung magagawa ko sa talaga. Gusto yung pangalan dyan. Ay, hihiyaan na aabutin natin kung gagawa pa tayo ng hindi na ako ng pasensya. Baka magkasolo yung mga nakandila dito eh, sa mga kaibigan namin sa Cavite. Pero ano magagawa namin? Pinangalanan sila, sinabi sila, may paper trail na pinresent. So, yung mga ganyan, hindi na namin pwedeng entertain pa. Ako naman, wala akong masyadong kaibigan ng congressman na yung Metallica kasi all my life local ako eh. Si Boy nga nasa Congress talaga. Pero kahit siya, wala siyang kinakausap at walang pwedeng kumausap. Speaking of Cavite, si Bong Revilla po ba? Ito ba yung tinutukoy nyo? Medyo nag-sound off? Taga-Cavite siya. So, again, yung friends of friends have approached us. So,
Wala akong, ah, for him directly hindi naman. Pero maraming nagsasabi kung may kaya pang tulungan. Ang laging sagot namin talagang abogado na lang ang solusyon dito para sa lahat. By the way, Sek, dito sa mga nag-o-observe dito kay Ombudsman Boying, sinasabi nila, okay yung redemption arc ni Ombudsman Boying kasi he was not exactly seen Ano as a good guy, 'di ba? Especially during the previous administration dahil Yes, sinuportahan niya si yes. Duterte. What do you say to that? Na from your perspective, anong nagda-drive sa kapatid ninyo para gawin ito mga ito? Marami siyang binabangga eh. An epiphany, I think, during 2024 when he went through one entire year of poor health. I think he had a spiritual advisor who he confided on. And I think he made a promise to be the best person he could be. Pag malusutan niya lahat yan. So far, he's in the clear. It's been a year since he's been pronounced healthy. Lahat ng PET scans niya are negative. And I think that what drives him the most. It is this second chance in life to do what is right, to do what is good, and to do what it takes for the Philippines to advance and for the Filipinos to benefit. So is he for real itong ginagawa niya? Tuloy-tuloy to. I think, no, it is for real. I guarantee you it's for real. If there's anything that Boying is not, once he says he's gonna do it, gagawin niya talaga yan eh. Hindi talaga tumitigil yan. And he was cast as a villain before kasi sabi niya gagawin niya to. Kasi may personal gripes din siya dati sa ABS which I didn't agree with. Pero nag-away pa nga kami niyan dahil dyan eh. Pero Ako rin gagawin niya hindi ako talaga natuwa yan. sa ginawa niya eh. Ako personally, hindi talaga eh. I called him out on it. I really call it. Isang taon kami nag-usap niyan ha. Yung, Isang do you ano? remember that? Isang taon Gano'ng kami katagal? hindi nag-usap ni Boying. Ganun katagal. Lalo na nung after na nag-Zoom meeting sila nila Mike Defensor, tapos they were having glasses of wine, tawanan sila. Kaya ko sa kanya, sabi ko, 11,000 people lost their jobs. You think it's right to laugh? Magtatawa kayo, magpa-party kayo sa harap ng buong Pilipinas? You're dividing the spoils of war? Mali yan. And he got mad at me. Na nagalit? nagalit siya sa akin na nakikialam. But I told us, totoo yan. And you can ask any members of our family. Isang taong kami hindi nag-usap niya. After that. Kala na iba drama eh. Hindi talaga nag-usap. Our sisters had to intervene. At mag-usap ulit kami. Talaga. Medyo And then pinagsisihan that's how ba bad- niya yan after? Medyo pinagsisihan po ba niya Again? after yan? Hindi. Medyo we pinagsisihan haven't ba talked niya yung about ginawa it. niya? We haven't talked about it after. Parang water under the bridge na yan. When it came kasi to being Justice Secretary, hindi naman ganyan perspective. Now, I think he needs, if there's anyone who leads a more purposeful life, then he, konti na lang yan eh. He leads a very purposeful and dedicated life. Just to see this to the end. Sek, alam ko po, busy-busy kayo, pero hihirit ako isang tanong na lang, no? Etong si Bato de la Rosa. Alam ko na to. Ano pa? Si Bato de la Si Bato? Rosa. Si Bato de la Rosa. Wala pang no warrant of arrest. As far as I can say, wala pa sa DFA, wala pa sa DOJ, wala pa sa Center for Transnational Crime or Interpol, wala pa sa DILG, wala pa sa Office of the President, wala pa dumadating na actual copy of the warrant of arrest. Ang number one purveyor niyan ay si Senator Trillanes. Baka siya ang makakapag-produce ng. Hindi kung i-produce niya actual copy at padala sa amin, may procedure sa Supreme Court eh. May recourse si Senator Bato para kunin. But as far as I'm concerned, wala pa ako nakikita actual copy. Kung ganon, kayo po yung DILG Secretary, wala naman kayo nakikitang arrest warrant, do you think it's prudent for Bato to go into hiding? O baka dapat lumabas na siya? Well, that's his decision. Hindi ko masasabi. Siya kasi nagsasabi in hiding siya, pero doon naman siya sa tundang. Palipat-lipat siya ng motor. Diba? Paikot-ikot lang siya ron. Diba? He goes from one camp to another. Kaya tago siya ng kaibigan niya. It's not necessarily hiding. We actually know where he is. So, okay. Kung mas nakukuha naman siya. Bato is a very hard person to hide. Kasi sa itsura niya yun, walang taong hindi nakakilala sa kanya. Diba? Walang nasa loob siya isang bahay ng gano'ng katagal. Diba? So,
Hindi ganun Hindi kadali. Saka pwede. maraming apo. Hindi makakatiis si Senator Bato. Ang dami niyang apo na mahal niya talaga. Kapitbahay kami niya ni Senator Bato sa Cavite. Doon nakatira yan. Okay. In the morning, kung makita ko yan, talagang yung apo niya, kandong-kandong niya talaga. Talagang he's very, very fond of his grandchildren. Talagang kaligayahan Yes. niya yan eh. Pero alam nyo yung whereabouts niya, kung sakali may arrest warrant, alam nyo kung saan Diyan lang isa-serve. yan. Diyan lang yan. Sa Davao area lang. Paikot-ikot lang. Siya. Okay. Nakamotor siya lagi. Mm. Palipat-lipat every night or every 2 nights. Eat lang siya. But most of the time, Okay. in the motorcycle traveling. Okay. Sec, last na. Meron tayong babatiin. Common friend and stylist natin, si Abel Pineda. Magugulat yun. Kahapon lang, nagpagupit ako. Doon po sa mga viewers natin, pareho kami ng hairstylist ni Sec John Vic. Nalaman ko lang nung after na eh. Pero ito na trivia, si Sec John Vic pala, weekly nagpapagupit, grabe. 2 weeks naman. 2 weeks ba? Parang bawal may nakalampas sa buhok eh. Lumalaki ang buhok eh. Hindi pa haba, palaki. Kaya kailangan lagi na-trim siya para makontrol. Yan ang mga simple joys ni Secretary John Vic, no? Kailangan malinis ang gupit. Ko, parang afro to eh. Ang laki, kapal-kapal ng buhok ko eh. Kaya kailangan talaga i-thin out. Ayan. Sige, mag-hi kayo kay Abel Pineda. Magugulat yun. Hindi niya alam na guest ko kayo ngayon. Salamat kahapon na. Galing ng gupit mo. Anak ko, ginipitan niya. Yung anak niyo? Kahit anak ko, ginipitan niya kahapon. Yung anak ko rin, ginipitan niya last week. Okay, Secretary, maraming salamat for joining us. Sana maulit po itong ating panayam. Merry Christmas po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Sana maulit to. Apo. Merry Christmas. Have a great time in Switzerland. Okay, thank you po. Thank you. Thank you. Teka lang, guys, naka-cellphone tayo. So, ayusin natin yung... Ayan. Okay, so yan po yung ating episode. Kasama po itong si Interior Secretary John Vic Remulla. So, let's see, no? Alam ko maraming nag-iintay na matapos po itong investigasyon at mapanagot po yung mga dapat mapanagot dito sa flood control scandal. And again, tingnan po natin yung kahihinat na nito. Okay? Maraming salamat po for joining us tonight. Ako po si Christian Esguera. Ulitin po natin yung panayam natin kay Secretary John Vic. Marami po tayong mga itatanong sa kanya in the future. Okay? In the meantime, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera.